Okay, mainit na naging balitaktakan o palitan ng maanghang na salita nitong si Yusek Press Secretary ng Malacanang na si Yusek Atty. Claire Castro. Yan po ay graduate ng, kung hindi ako nagkakamali, UST. Ayan ay may balita o may Latin honors to. No? So, yung pagkakakuha ng PBBM administration dito kay Atty. Claire Castro, nabigay undersecretary sa PCOO, yung parang pinaka-press nila na laging umarap sa media kapag may tanong ng mga mamahayag sa mga issue tungkol sa administrasyong PBBM. Maganda pa ako sa kanya, talagang sumasagot siya talaga sa mga paratang na itong mga DDS group. Ngayon itong si Vice President Sara Duterte may sinabi sa kanya na hindi maganda, na nagkakalat daw si Yusek Atty. Claire Castro na kayan sa Pilipinas. At meron pang huli, no, sinabi nitong si Vice President Sara Duterte na sana magkatuluyan daw itong si Pangulong Bongbong Marcos at si Atty. Claire Castro. So malisyoso ito mga kasama kasi magbabalik times day. May ibig sabihin itong hindi maganda. Si Yusek Atty. Claire Castro may asawa na po at anak, may pamilya, pati katulad din po ng Pangulo nating si Bongbong Marcos. Ngayon, itong asal nitong si Vice President Duterte, abogado rin ho ito mga kasama. Attorney politician to. Dapat ilagay niya sa tama ang kanyang pinagsasabi. Kasi kung balikan natin, sino ba talaga nagkakalat ng kahiyan sa Pilipinas? Di ba si Vice President Duterte sa mga pinagagawa niya? Balikan natin, nagbantay sa Pangulo, sa First Lady, sa dating Speaker of the House na humayar daw siya di umano ng art killer. No joke daw, sinabi niya po ulit sa video niya. So kalat na po sa YouTube yan, panoorin nyo lang ulit yun. Gusto nyo maintindihan yung tungkol doon. Doon nagbunsod ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na nag-issue ng Supreme Court na meron silang hiningi na sa ruling ng Supreme Court, meron pa silang hiniling na o hiningi o dinagdag na requirement para sa impeachment. Kaya ito na ngayon nasusundin ng mga magpa-file ulit o nag-file na ng impeachment dito kay Vice President Sara Duterte. Ngayon ang nakakayapan nito, yung hindi niya may paliwanag na confidential funds. So ngayon, sino nakakaya? Ito yung laging pag-alagala, kahit nabagyo sa Pilipinas, sa ibang bansa, pupunta yan. Kailangan siya dito. So sa tingin natin, sino ba talaga nagkakalat ng kahiyan dito sa Pilipinas? So kayo na humusgapunan, mga kasama. No? Ito yung mga edukadong tao, parang mga abogada. Pero mas gusto ko yung sagot ni Atty. Claire Castro. Kasi talagang nasa on point, nasa tama siya lagi. No? Yung sinasabi perfecto siya, pero tama yung sinasagot niya dito sa Vice President Sara Duterte natin. Na Vice President Sara Duterte ng ating Pilipinas, pero kung ano ng mga pinagsasabi na parang wala na sa proper decorum o pagiging statement. Public servant po ang Vice President Sara Duterte. Sana magtrabaho siya para sa Pilipino. Hindi yung puro kung ano mga pinagsasabi niya hindi maganda. Naging ano pa to sa DepEd, di ba? Naging secretary noon. Tapos ganyan ang inaasal niya. So ano matutunan ng mga kabataan dyan? Yung mabuting kaibigan na sinulat niya noon na ginawang katatawanan kasi hindi nag-reflect sa kanyang pag-uugali. So saan ka nakakita na nag-I love you to sa Pangulong Bongbong Marcos natin to during the campaign ngayon. Nung nakaraan, yung matagal na to yung nagbanta siya sa Pangulo na ipapapatay. Tapos biglang bandang ulit tatanggi niya. So sino nagkakalat ng kahihiyan dito sa Pilipinas? So dapat maging mapanuri talaga mga botante. Ano pa talagang gusto natin na umasenso ba? Maging panatik ulalan ng kung sino-sino. So dito din nakasalalay ang interest ng ating bansa. Nakita naman natin sa Senado kung sino makikita natin pro-China dyan. At sino din ang pro-Philippines at ang makabayan. So, interest ng bansa natin, napaka-importante po na. So, sana mag-isip po talaga mga Pilipino sa 2028 kung sino yung boboto po natin. Pinapasweldo po natin yan.
kailan nila magsilbi at maging mabuting halimbawa sa bawat mamay ng Pilipinas. So hanggang dito lang po muna yung vlog at mag-isip po tayong maigi, mga kasama mo. Ilang beses na tayo bumoboto ng mga alam natin may issue ng katiwalian. Sana bumoto naman tayo ng maisa-isang record. So hanggang dito lang po muna yung vlog. Matuto na po tayo, no? 6 na taon ulit ang titiisin natin kapag nagkamali naman tayo ng binotong politiko na iluluklok sa pinakamataas na pwesto sa gobyerno ang pagiging Pangulo. Maraming salamat po.